Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon. Buhay ba ang Diyos? Amen. God is good. All the time. All the time. Praise the Lord. Now and forever. Praise the Lord. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Maraming palakpak. Naantok pa kayo? Hindi. Matulog mo. Antugin pa sa pamilya. Hindi, naantok ka na eh. Kaya nga, hindi kami papilin ng salita. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol na naman sa salamin. Salamin, salamin. Salamin, salamin. So is the prettiest of them all. Amen. Pagharap po natin sa salamin, ano ba yung nakikita natin? Siyempre yung sarili natin. Yung sarili natin, yung ating imahin, yung ating, kumbaga sa ano ba, yung ating pinakalitrato, no? Na nakikita natin yung ating figura. Kagandahan. Maraming kagandahan. Bago tayo humarap sa salamin, at inisip natin, ano kaya itsura ko? Ano kaya itsura ko? Sana po maganda pagtingin ko. Baga kung matispaya, Yung nakikita natin yung ating reflection sa salamin, yung ating mga imahe. Ibig sabihin yung ating panlabas na kaanyuan lang ang nakikita natin sa salamin. Amen. Hindi natin nakikita yung ating panloob na katauhan. Kundi nakikita natin yung ating panlabas na katauhan. Na imahe. Amen? Bakit ba tayo humaharap sa salamin? Amen? Para makita natin kung ano ba yung itsura natin. Meron namang nabago sa paningin, sa ating katawan. No? Pagdangin natin sa salamin ganyan, kailangan ko na palang magkulay ng buhok. Marami ng puti. Kasi marami ng puti. Amen? Naku, kailangan ko na palang magpaahit ang kilay. Kasi Kailangan magpakilay na at manipis na yung kilay. kailangan ko na palang magpaahit kung makapalang kilay. O kailangan na palang mabawasan yung kilay. O kaya ay dagdagan. O baka gusto ko lang maging permanente na yung kilay ko. Mapalagay na ako ng tato. Para hindi na ako pakilay-kilay pa. Tumataba na kaya ako? Pagharap sa salamin. Figura mo. Tumataba na kaya ako? O kaya pumapayat na kaya ako? Yan. Kaya ba? Kailangan ko pala magpaterma. Yan. Nakikita natin yung ating mga panlabas na kaanyuan, yung ating mga figura. Yan. Yan. Paano ako nakikita ng mga tao? Paano ba tayo nakikita ng mga tao? Nang gaya ng pagkikita natin sa ating sarili. No? Ibig sabihin nun, nakikita tayo ng mga tao sa ating personalidad. No? Nakikita man yung ating panlabas ng kaanyuan, pero hindi nila alam kung ano yung tunay nating katauhan. Amen? Katulad ng ano ba yung pagtingin natin sa ating sarili? Minsan, ang pagtingin natin sa ating sarili, mabait ako. Wala naman akong ginagawang masama. No? Tumutulong naman ako sa aking kapwa. Yan. Minsan yan ang natin sa ating sarili. Minsan,
ano natin sa ating sarili, tayo ay walang kasalanan. Tayo ay hindi naman perfecto. Hindi natin masasabing tayo ay perfecto sa ating pagkatao. Kapag alam na alam natin sa ating sarili na nagkakasala pa rin tayo at nagkakamali. Amen? Kaya, kung ano yung nakikita sa atin ng iba na sa ating mga pananalita, sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, ay doon tayo, kumbaga sa ano ay nakikilala o na huhusgahan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pagtingin natin sa ating sarili, ay nakikita tayo sa ibang versyon. No? Ibig sabihin, makikita ka hindi sa larawan, kundi pagkos sa pagkatao sa iyong personalidad. Ayan. Meron tayong, bawat isa sa atin ay sinasalamin ang isa't isa. Ibig sabihin, yung kinikilala ba ang bawat isa sa atin kung ano ba yung mga personalidad. Amen? Ang ibig sabihin ng may sumasalamin sa iyo, ginagaya ang mga kilos mo o mga ginagawa dahil mataas ang pagtingin sa iyo. Amen? Gusto ka niyang tularan, maging malapit at malawak na pagkakaibigan. Kung tayo ay tinutularan at ibig nilang ang kilos natin, ating mga gawa natin, o yung ating mga pagkatao ay ibig tularan, ibig sabihin nun, nagkakaroon tayo ng malapit at malawak na pagkakaibigan o romantikong relasyon, no? Kumbaga sa romantiko. Kumbaga sa binata't dalaga. Amen? Pagkasi nakita ka, ay, ang ganda naman ng binibini na yun, no? At kikilalanin naman siya ng binata. O, pag sila'y nagkakaganda na, nagkaulihan ng loob, nagkakaroon sila ng magandang relasyon o isang romantikong samahan. Pag sabihin, di ba, magkakaroon na sila ng pagkakaibigan o pag-iibigan. Amen? Magkakaroon na sila ng malawak na pagkakaibigan. Ano? Ano pa yun? Ano? Siguro, tinutukoy ba yung love o parang magkadahan? Yung pagkakahulihan ng loob, di ba Hindi, magkadahan muna. pagkadahan? Pwedeng magkaibigan. Magkaibigan. Oo. Ano, kasi kung mag-love, ibang-iba naman yung, ibang tema yun. So, talakayin mo lang yung pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa, yun lang. Amen. Thank you, Lord. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, naayos ang ating mga ginagawa. Nagkakaroon ng pagkakaibigan. Pagkakaibigan. Yan. Friendship. Nakakabuo ng friendship. Ayan. Yan. Bakit ang tao ay sumasalamin sa mga personalidad ng ibang tao? Yan. Para makabuo at lumikha ng tiwala at ugnayan. Amen? Na maipadama, para maipadama ng bawat isa ang tunay na damdamin sa isa't isa. Amen? Ibig sabihin mo
pinag-aaralan yung bawat isa, no? Nagkakasabihan sila ng kanilang bawat damdamin sa isa't isa. Amen? Nagbabahagi ng kanilang karanasan sa isa't isa. So gayon, nagkakaroon ng matibay na samahan. Yan. Nakakabuo ng matibay na samahan at isang relasyon. Matibay na relasyon. Amen? Dahil sila ay nagkakakilala na sa isa't isa, nagkakaunawaan na sila, nagkakakwentuhan na sila ng mga karanasan sa isa't isa. Amen? Kung anila yung kanilang nagiging buhay sa kanilang mga kalagayan. Amen? Kung bakit ang isa matagumpay, bakit kaya ikaw ay namatagumpay? No? Samantalang ako ay walang pagbabago. Oo, walang pagbabago. At ngayon, magkakakwentuhan na sila. Sabihin nila kung paano yung ginagawa nila na pamamaraan, kung bakit pa sila ay maaseso at napapaangat ng kanilang buhay. Pati hindi lang yung kanilang buhay, pati yung kanilang pangkatauhan. Amen? Kung paano ba ang pamamaraan. Kaya, pag nakakakita sa iyo na gusto kang gayahin, ay ibig sabihin nun, may nakikita sa iyo magandang pag-uugali at magandang pananaw sa buhay. Amen? At gayon din tayo sa kanila. Amen? Na ginagaya natin kung bakit, ano ba yung parang iniidolo o ginagawang huwaran. Modelo. Amen. Yan. Amen ba? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Masarap bang may sumasalamin sa iyo? Amen. Oo naman. Ibig sabihin, may magandang impresyon sila sa iyo. Amen. Nai-impress sila sa iyo kung bakit gusto nila gayahin ka. Amen. Sinasalamin ang iyong pagkatao mo. No? Umahanga sila sa iyo. Amen? Na ikaw ay na ang tingin sa iyo ay isang kawili-wili at kaaya-aya. No? Na ibig sabihin nun, sapagkat, no? Kaaya-aya at karapat-dapat kang makilala. Bakit? Marahil nakikita sa iyo ang kabutihan. Amen? Marunong kang makipagkapwa-tao. Marunong kang dumamay sa iba na nangangailangan. No? Na ikaw ay isang peacemaker. Amen? Sa halip na ikaw ay maging troublemaker. Ikaw nagiging daan para magkasundo ang isang nag-aaway. Amen? Kung saan may kaguluhan, ikaw ang namamagitan para magkaroon sila ng pagkakasunduan at pag-uunawaan. Amen? Kung saan merong nangangailangan, laging bukas ang iyong mga kamay sa mga nangangailangan. Amen? Sa halip na ikaw ang hingi ng hingi, ikaw ang nagbibigay. Amen? Hindi puro pakabig. No? Oh. Sa halip na ikaw ang unawain, ikaw ang umuunawa. Amen? Amen. Nakikita sa iyo ang kababaang loob. No? Bagamat, minsan na ikaw ay talagang pinakikitaan na ng hindi maganda, pero nandun pa rin ang iyong pagpipigil sa sarili. Amen. Na
inuunawa mo kung bakit hindi maganda pakita sa iyo ng iba. Amen? Na sana nga all, ganun. No? Para tayo ay magkaroon ng matibay na komunikasyon at relasyon sa iba. Amen? Ano ba? Napakamagandang karangalan. Isang malaking karangalan na tayo ay tinutularan. Amen? Isang sabi nga, model, maging modelo sa ibang tao. Amen? Na tayo ay hindi lang sa ginhawa nakakasama, kundi sa hirap man o ginhawa. Amen? Hindi yung magkaibigan lang kayo pag may kailangan ka. Amen? Pero pag siya na, baliwala na. Hindi na pinapansin pag wala nang makukuta, wala nang mapapala. Oo. Wala nang makukuta. Wala nang mahihingi. Wala nang mahuhutkot. No? May ganun. Ibig sabihin doon. Oo. Naaalala ka lang pag may kailangan. O nakakaalala lang tayo, gayon din tayo sa iba na naaalala lang natin yung iba kung meron tayong pangangailangan. Amen? Pagka mangungutang, pagka mangungutang tayo, naalala natin yung utangan. Pero pagbabayad na, nakalimutan. Hindi na kilala. Amen? Kasi mabilis magpautang. No? Pero, pag maningil ka na, wala na, mahirap na. Yun yung mga pisa ko naalala ko. Kasi sila yung pinautangan. Mababasa mo sa Facebook, may hugot na. May hugot. May hugot na. Pag mangungutang, maalala ka, magpapabayad na, hindi ka nakilala. Yan. Kumbaga, napakasarap na sa pakiramdam na ikaw ay tinutularan at nagiging magandang idolo. Kasi nakikita sa iyo na sa iyong pagkatao ay may maganda kang katangian. Amen? Palakpakan natin ang Amen! Ang pag-mirror ng personalidad ay talagang mahalaga at makapangyarihang pamamaraan para sa pagpapahusay ng personal na relasyon at pagpapabuti ng komunikasyon. Nagkakaisa ng damdamin ng iniisip at pag-uugali. Amen? Nagiging positibo at totoo sa isa't isa. Amen? Nagiging totoo sa isa't isa. Wala plastikal. Amen? No? Kapag talagang nagkaroon na kayo ng intimate. Maganda pakinggan kasi English. No? Talagang magandang pagsasamahan. Yan. Magandang bonding. Oo. Nagkakaroon ng magandang nagkakabanding sa isa't isa. Amen? Sabi nga, nagiging daan ng tiwala at ugnayan at nagagamit sa paglutas ng mga salungatan at hindi pagkakaunawaan. Amen? Kung merong mga nagiging positibo sila sa isa't isa, kaya ano man yung nagiging problema, nagiging naaayos. Amen? Kasi nagkakaisa na sila ng damdamin at nagkakaisa na sila ng espiritu. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung
titingnan natin ang ibang tao, marami sa kanilang katangian ang naugnayan sa katangiang umiiral sa atin. Sa batas ng universo, no? Ang sabi nga, likes attracts likes. Ibig sabihin, nagkakagustuhan. Babaan, yung pag-ugali niya, gusto mo, yung pag-ugali ko, gusto niya. Ganun. Diba? Yung katauhan niya, na-attract ako sa kanyang katauhan, sa kanyang pagiging, sa kanyang personalidad, at na-attract din naman siya sa akin. Pagka may mutual understanding. May connection sa isang isa yun. Yan, yun na nga, yung may nabubuong malalim na ugnayan at magandang koneksyon. May MU kayo. Iba na daw yung hindi pa yun, hindi pa raw yun. Yan munang pagkakaibigan muna. Kaibigan lang. Yung, wala muna yung MU. Wala muna yun sa kana yun. Pag talagang nakabuo na ng magandang relasyon at talagang nagkakilandanan ng lubos ang isa't isa. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung titingnan natin ang ibang tao, marami sa kanilang katangian ang nauugnay sa mga katangiang umiiral sa atin. Amen? Yun na nga, likes, attracts dislikes, attracts likes. Yan. Sa madaling salita, tumitingin ka sa ibang, malamang, kung tumitingin tayo sa ibang tao, sa kanilang pagkatao, malamang na makikita mo kung ano yung umiiral sa iyo. Amen? Yung nakikita mo sa kanila ang kagandahan. Amen? Ang kabutihan. Amen? Ang kababaang loob. Amen? Mayroong kabanalan o liwanag na nananahan sa iyong kaluluwa at sa iyong, hindi lang sa iyong pagkatao, kundi pati sa iyong kaluluwa. Amen? Na ibig sabihin, kung mayroon kang ibang maraming katangian sa mga tao na nakikita natin na marami ding mabubuti, na kuminsan nauugnay din sa atin. Kung ano yung nakikita natin sa iba, nakikita natin sa ating sarili. Kung nakikita natin yung sa iba na magagandang halimbawa o magagandang gawa o magandang personalidad na ng kapalis ng nararamdaman natin sa ating sarili ay kung ano yung nararamdaman natin, nakikita natin sa kanilang magandang ginagawa, ay masaya tayo. Ay, ang buti na to, ang ganda ng pagkatao ng tao. Na kung umiiral din sa'yo, ibig sabihin no, natutuwa ka rin para sa sarili mo. Amen? Na marapat lamang na siya ay maging kaibigan o katalamitan. maging kabalagayang loob. Ayun. Kapalagayang loob. Ayun. Ayan. Na, kung meron naman tayong ibang nakikita na hindi maganda yung pag-uugali ng iba, kumbaga, may masamang pag-uugali na nararamdaman din natin na ginagawa natin, ay masama din yung ating nadarama. Kung ano yung mga pagkainis o pagagalit na nararamdaman natin sa nakikita natin sa kanila na hindi maganda, ay ma-realize natin sa ating sarili, ay, hindi rin pala maganda sa paningin ng iba yung aking hindi magandang kauulit yan.
yung hindi ko, yung masama kong personalidad. Sa gayon, kapag ganun, meron tayong pagmimithi na mabago yung ating sarili. May hangarin tayo na, ay, hindi ko yung dapat pala ginagawa. Kasi pala, kung naiinis ako sa ginagawa niya, edi, kung ganun din yung ginagawa ko, edi, naiinis din pa sila sa akin. Nagagalit din sila. Nagagalit din yung ibang tao sa pagpili natin magandang ginagawa. Kaya naman, sa ating sarili, parang minimitingin natin, no, na, ay, hindi pala dapat ganun. Na dapat baguhin ko pala yung hindi magandang pag-uugali para sa aking personalidad. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, mayroon tayong natututunan. Amen? Na makapagpapabago sa ating buhay. Amen? Kaya nga, kung nakikita natin sa iba, nasasalamin natin sa iba, ay yun ang nakapagpapabago din sa ating sarili. Para yung pagsalamin sa atin ng iba ay maging maganda rin. No? Kung halimbawa nga tayo nananalamin, kung nakikita natin sa salamin yung ating sarili na maganda, di ba? Masaya tayo, lagi tayong gusto natin laging nananalamin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dapat ang bawat isa sa atin ay ang masalamin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi ang bawat isa sa atin ay nilalang makawangis ng Diyos. Amen? Katulad ni Jesus, no? Na si Jesus ay namumuhay ng may kabanalan. Amen? At ano nga ba yung kabanalan? Amen? Ang may kabanalan ay may pag-ibig. Amen? Sapagkat si Jesus ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Si Jesus ay may pag-ibig. Amen? Kaya, kung tayo ay may pag-ibig, no, nananahan sa atin ang ating Panginoon. Amen? Kung ang pag-ibig ay nagdudulot sa atin ng kung wala tayong pag-ibig, ay wala ring kabuluhan. Amen? Gaano man tayo yaman, o gaano man tayo iniidolo, o gaano tayo makapangyarihan, kung wala tayong pag-ibig, ay wala ring kabuluhan. Kung gumagawa man daw tayo ng mabuti, kung wala namang pag-ibig, ay wala rin. Amen? Wala rin itong magagawang mabuti sa buhay natin. Kasi kung wala tayong pag-ibig na gumagawa tayo ng kabutihan, ibig lang natin tayo ay maparangalan ng tao. Amen? Maging tanyag, di ba? Katulad ng mga politiko. Yan. Di ba? Katulad ng iba. No? Na paggawa ng mabuti para lamang sila ay mailuklok sa katungkulan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngunit kung tayo ay pag-ibig at gumagawa tayo ng mabuti, ay mayroon tayong kagalakang nararamdaman. Amen? Iba ang masaya sa kagalakan. Amen? Yung masaya ay panlabas lang. Amen? Pero ang kagalakan ay naggagaling sa ating kaibuturan, sa ating kalooban, sa ating puso. Amen? Sa kaloob-looban ng ating puso. Amen? Sa kaloob-looban ng ating kaluluwa. Ayan. May kapangyarihan naman. Ayan. Kung walang pag-ibig,
na tunay na walang kauluan. Kung tayo ay may pag-ibig, ang naghahari sa ating buhay ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? At sa gayon, kung tayo ay mayroong nabubuhay sa kabanalan at tayo ay may pag-ibig, ang masasalamin sa atin ng tao ay mayroon tayong pananampalataya, may kagalakan sa ating puso, mayroon tayong pag-asa. Amen? Na anuman yung mga depresyon natin sa buhay, anuman yung mga pinagdadaanan natin hindi maganda, may mga kabiguan na tayo na pagdadaanan, ay nakakita pa rin sa atin na hindi tayo napapabagsak ng anumang pagsubok. Kasi nga, mayroon na tayong pananampalataya, mayroon na tayong trust, o mayroon na tayong trust sa Panginoon, pananalig sa ating Panginoon. Amen? At sa bawat pangyayari sa ating buhay, ay nakakandama tayo ng kagalakan. Amen? Iba talaga kapag ka tungkol sa ating Panginoon, ang ating nararamdaman, ibang kagalakan ang ating nararamdaman. At nagkakaroon tayo ng pag-asa. At kung tayo nagkakaroon ng pag-asa, may kapayapaan sa ating buhay. Amen? Lahat ng ito ay hindi naman mabibili ng salapi. Hindi ito mabibili sa tindahan. Yung ating mga nararamdamang ito ay daig pa natin. Kapag ito ay ating naramdaman, daig pa natin ang mayaman. Amen? Kasi mayaman ka man, kung marami ka mang alalahanin sa buhay, wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan na ikaw ay nararamdaman, daig mo pa ang pulubi sa lansangan. Amen? Kaya dapat lamang na bawat isa sa atin ang masalamin ay ang ating Panginoon Jesucristo. Lamang po, maraming salamat po. Salamat po tayo ng Diyos.